niyang nakagat ang dila nang mabasa ang pangalan at signature na nasa gilid nito. Attorney Fort Miller. Sa taas noon ay nakasulat ang mga katagang, I will paint my love for you. I will give you a kiss that tells my feelings for you. I will love you deeply. I will wait for the time that we will meet again. I will wait until destiny let us see each other again, love. You will always be my first love. You will always be in my heart. You own my everything. You will always be my true love. Wait till we meet again. In heaven or in hell, I will love you endlessly. I love you, love. Natutup niya ang bibig habang binabasa ang mga salitang iyon. Caitlin, kapatid ko. Tanging nasambit niya. Hindi mapigilan ni Cassie ang kanyang hikbi habang nag-iisa sa madilim na kwarto. Nababalot ng kaguluhan ang kanyang sistema at lungkot. Naguguluhan siya dahil sa mga portrait na nakita niya sa secret room ni Fort. Hindi niya alam kung ano mararamdaman. Noong una niya makita mga ito ay talaga nasaktan siya dahil sa isiping ang kakambal niyang si Caitlin, ang unang babaeng minahal ng kanyang asawa. Kaparehong babae na nagiging dahilan ng insecurities niya, ngunit nang tingnan niya ang lahat ng naipinta ni Fort, ay napagtanto niyang hindi ang kapatid niya ang naroroon. Ni minsan ay hindi ginusto ng kakambal niya noon na magsuot ng bestida. Ngunit dahil paborito niya ang magsuot noon ay wala itong magawa kundi ang gumaya sa kanya dahil gusto ng kanilang ina, palaging pareho ang kanilang damit. Sa matagal na panahon na lumipas ay memoryado niya pa rin ang bawat anggulong pinagkaibahan nila ng kapatida at yun na naging basehan niya upang sabing hindi ito ang batang nasa painting. Ang kakambal niya ay may 2 nunal sa braso samantalang siya ay wala. At sa lahat ng detalyadong likha ng asawa, ni isa doon ay walang nunal. Hindi naman siguro masasabing nakaligtaan ito dahil malabong mangyari iyon sapagkat napakadetalyado ng obra. Ultimo siguro, bilang ng buhok na tumakas mula sa pagkakatali ay bilang na bilang nito iyon. Isa pang pinagkaiba nila, her twin sister never smiled with anyone except to her mom and hers. Magkaibang-magkaiba sila sa ganoong aspeto. Kung siya ay napakadaldal at napakakulit, yun naman ay napakatahimik at napakatino. They maybe have the same face but it only ends in that. Sa ugali at kilos ay malalaman agad kung sino ang sino. Sigurado siyang siya ang nasa painting, ngunit bakit pangalan ng kakambal ang nakaukit doon? Saan sila nakita ni Fort? May parte sa kanyang masaya dahil malaki ang posibilidad na siya ang first love ng asawa. That's big deal for her, pero nalilito pa rin siya. Bakit naging ganito? Tanong niya sa sarili habang nakasubsob ang mukha sa mga palad at patuloy sa pag-iyak. Nalulungkot siya dahil halos magdadalawang linggo na simula na magkasagutan sila ni Fort at hanggang ngayon ay wala pa rin silang matinong pag-uusap. Para lang siyang hangin sa asawa kahit noon lumipat sila sa bago nilang bahay na binili nito para sa kanila. Pinapakain at pinagsasilbihan siya nito ngunit hindi kinikibo. Sinubukan niyang humingi ng tawad sa mga sinabi niya ngunit para lang siyang nakikipag-usap sa pader dahil panay lamang ang tango nito sa kanya tapos ay hindi na muling kikibo. Nasasaktan siya ng sobra dahil sa naging takbo ng kanilang pagsasama. Kung may problema ito sa kanya dapat ay pag-usapan nila. Hindi iyong aasta itong parang wala itong asawa. Palagi itong busy sa trabaho at palaging late kung umuwi. Minsan pa ay hindi na talaga ito umuwi samantalang siya ay palaging umiiyak at nag-iisa. Naikuyom niya ang mga kamao nang marinig ang pagbukas ng pinto ng kanilang silid. Wala pa rin siyang tulog at ang magaling niyang asawa ay kauuwi lamang. Padabog siyang humiga sa kama at nagtalukbong ng kumot habang taas-baba pa rin ang kanyang balikat dahil sa pag-iyak. Ni hindi ito nagpapaalam sa kanya kung saan pupunta gayong kahit linggo ay ginagabi ito. Bumukas ang ilaw ngunit nanatili siya sa ilalim ng kumot at pinapakaramdaman niya ang mga galaw nito. Ilang sandali pa ay muling namatay ang ilaw bago lumundo ang kabilang parte ng kama. Pinakaramdaman niya ang paghinga nito. Hinihintay niya na kumibo si Fort. Hinihintay ang paliwanag nito kung bakit ito ginagabi at bakit hindi siya nito pinapansin. Kung tungkol iyon sa naging sagutan nila noong huli ay matagal na niya iyong pinagsisihan at inihingi ng tawad. Mas lalo lumakas ang kanyang paghikbi ng matagal na bumalot ang katahimikan at nang tingnan niya ang asawa ay mahimbing na itong natutulog na nakatalikod sa kanya. Ni hindi ito nakapagbihis ng suot nito.
Hindi ko na talaga gustong pinagkagagawa mo. Naiiyak niyang ani dito bago galit na bumangon at malalaki ang hakbang na lumabas ng kanilang silid. Nagtungo siya sa pinakadulong parte ng hallway kung nasaan ang huling guest room sa malamansyong bahay na iyon. Pumasok siya doon at inilock iyon. Tumakbo siya papunta sa kama at niyakap ang unang naroroon bago muling nagsimula sa pag-iyak. Mahapding-mahapdi na ang kanyang mga mata. Malat na ang boses at hirap na siya kung lumunok. Nakatulog siyang mabigat na mabigat ang kalooban at patuloy sa pagdaloy ang kanyang mga luha. Eat your breakfast. Yun agad ang bumungad sa kanya na makapasok siya sa kusina. Namamaga ang kanyang mga mata nang magising siya pero wala siyang pakialam kahit na makita nito para makonsensya man lang ito. Abala ito sa paghahanda ng agahan niya na karaniwan itong ginagawa ngunit ni hindi man lang nagagawang tumingin sa kanya. Ayos na ito at halatang handa na sa pag-alis patungo sa firm nito. Ipinaghila siya nito ng upuan at pinaglagay ng pagkain sa pinggang tila, napaka-perpektong asawa. Kung nasa iba silang sitwasyon ay siguradong makakaramdam siya ng kilig at mapupuno ng saya ang kanyang dibdib. Pero iba ang sitwasyon nila ngayon at sagad na ang pasensya niya. She never felt useless even before, not until he became cold and distant, and hindi niya na kayang tagalan iyon. Para siyang pinapatay araw-araw dahil sa inaasta nito. Wala siyang kibon, nakamasid lamang sa mga galaw nito. Nagtagis ang kanyang mga bagang nang tumingin ito sa wristwatch nito. Senyalis iyon na aalis na ulit ito. Eat this. Oh, go ahead. Tila nagpanting ang kanyang pandinig dahil sa sinabi nito. Himalat mukhang nagpaalam ka. Naalala mo na bang may asawa ka? Humalukip-kip siya at taas kilay na sinalubong ang mga tingin nito. Tila hindi na ito ang asawa niya dahil walang emosyon ang mga mata nito. Walang suyo at paglalambing. Masakit iyon para sa kanya ngunit kakayanin niya hanggat hindi ito mismo ang nagsasabing tapos na sila. Masyadong naging mabilis ang kanilang pagpapakasal at kung matatapos rin iyon ng ganoong kabilis ay hindi nakapagtataka. Just it. Tugon nito. Ano ako? Aso o robot? Na lahat ng sasabihin mo ay susundin ko nang walang pag-aangal? Asik niya. Alam mo, sagad na ang pasensya ko sa iyo. Kung may problema ka sabihin mo para pag-usapan natin. Hindi yung bigla ka nalang manlalamig at magkakaganyan. Nasasaktan ako sa mga pinagagagawa mo. Pakiramdam ko hindi mo ako asawa. Pakiramdam ko ibinahay mo lang ako para may mauwian kang masasabi mong pamilya. Pakiramdam ko wala akong kwentang tao. Hindi niya napigilan ang pag-alpas ng kanyang kinikimkim na emosyon, samantalang ito ay seryoso lamang na nakatitig sa kanya. Napahalakak siya ngunit wala iyong laman. Nakahanap ka na ba na ibang babae mas mahal mo? Nakahanap ka na ba na ibang babae magpapaligaya sa'yo sa kama? Total naman wala pa nangyari sa atin. Wala na akong regla o kahit na ano pa man yan. Pero hindi mo ako magawang halikan man lang na parang nakakadiri akong tao. Ano ba silbi ng pagiging asawa ko kuno sa'yo? Kung itrato mo ako parang asong pakainin mo lamang. Tapatin mo ako. Kung ano man yung kinikim-kim mo dahil hindi ako manghula. Ramdam niya ang pagdaloy ng kanyang mga luha ngunit hindi siya nag-abalang punasan iyon dahil alam niyang magsasayang lang siya ng panahon dahil hindi iyon basta-basta maaampat. Para siyang tanga dahil lahat ng sinasabi niya ay bumabalik sa kanyang sakit. Natatakot siya na baka sabihin itong totoo lahat ng mga sinabi niya. Hindi niya kakayanin. Sex ba? Sex ba ang kulang? Then do me all you want. Hindi ko yun ipagkakait sa'yo dahil simula nang pumayag ako magpakasal sa'yo, hindi na akong ibigay sa'yo ang buong ako. Nasasaktan na ako ng sobra-sobra dahil sa mga kinikilos mo. Para akong tanga dahil sa kakaisip kung ano nagawa ko sa'yo para magkaganyan ka. Nasapon niya ang noo dahil sa pagkirot nito. Kagabi pa siya walang kain at kulang sa tulog kaya mukhang magiging masama ang pakiramdam niya. Sabayan pa ng labis na pagod dahil sa pag-iyak. Pagod na ako. Usal niya na tila nagmamakaawa. Then give up. Parang baliwalang sabi nito. Tila punyal na kumitil sa kanyang puso ang tatlong katagang iyon. Para siyang pinatay habang dilat ang mga matang nakatitig sa lalaking mahal na mahal niya. Damn you! Sana ganun lang kadali yun pero gago ka. Alam mong mahal na mahal kita kaya hindi ko kayang sumuko. Pero kung sasabihin mong hindi mo na ako mahal ay gagawin ko sinabi mo.
Sabihin mong hindi mo na ako kailangan, isusuko kita na bukas sa loob ko. Seryoso niyang tugon, ngunit sa kabila ng sakit ay alam niyang hindi niya magagawa ang bagay na iyon dahil sobra niya itong mahal. Kahit sabihin pa nitong wala na itong nararamdaman sa kanya at nagsawa na ito sa maikling panahon nilang pagsasama, ay mananatili pa rin siya sa tabi nito hanggat may marriage contract siyang pinangahawakan. Nag-iwas lamang ito ng tingin na tila nagkaroon siya ng pag-asa ng mahagip ng paningin niya ang emosyong bumalatay sa mga mata nito, takot at pangamba. Kung ganoon ay may hawak pa rin ako sa'yo. Hindi ko alam kung bakit ka nagkakaganito pero hindi ko hayaang mawala ka sa akin. Nilunok niya ang bikig sa kanyang lalamunan dahil sa labis na emosyon. Mukhang alam ko na ang sagot mo. Sige, para hindi na tayo mahirapang pareho. Ako nang susuko. Hindi siya nabigo nang mabilis itong bumaling sa kanya. Seryosong seryoso ito. Tulad kanina, ngunit sa kasulok-sulukan noon ay kitang-kita niya ang masuyong damdamin na meron ito para sa kanya. What do you mean? He asked. Hinawakan niya ang singsing na nasa kanyang daliri at dahan-dahan niyong hinubad. Mukhang mabilis na naglaho ang pag-ibig na ipinangako mo sa akin. Kaya palalayain na kita. Ayokong ikulong ka sa pagsasamang walang pagmamahalan. Alam kong matagal ang proseso ng divorce pero alam kong pareho nating afford yun. Pinakatitigan niya ang gwapo nitong mukha at lihim siya nagdiwang ng tuloy ipakita sa mga mata dito ang takot. I'm giving you up. Damn it! Walang maghiwalay. Isuot mo yung singsing mo. Sino nagsabing walang pagmamahal ang pagsasamang ito? Damn it! Alam mong mahal na mahal kita. Puno ng frustration na tugon nito na pumutol sa kanyang pagsasalita. Tila hindi ito mapakali at hindi alam ang gagawin sa kanya. Pero hindi ko ramdam. Anya, gusto niyang matawa dahil sa simple mga sinabi nito ay nawala bigla ang bigat sa kanyang kalooban pero nandoon pa rin ang tampo. Kainin mo ang mga pagkain yan. Ubusin mo lahat dahil nangangayayat ka na. Ayoko may titira ka sa mga iyan. And if you need anything, just give me a call anytime. Lumapit ito sa kanya at pinaupo. Natigilan pa siya nang maramdaman ang paghalik nito sa kanyang noo at ulo na ngayon na lang nito muling ginawa. Huwag mong isipin lahat ng mga pinagsasabi mo kanina. We will not going to divorce and no one will give up on this marriage. Hinalikan nito ang kanyang sentido. We will talk later. I'll go ahead on. At tuluyan na itong umalis na parang nagmamadali. Hindi niya alam kung ano itinatago nito sa kanya pero alam niyang meron itong lihim. Sa kabila ng pagtatampo at bigat ng kalooban ay nagawa niya pa rin umiti at maganang kumain dahil kahit papaano ay alam niyang mahal siya ng asawa at takot itong mawala siya. Sapat na iyon sa ngayon para sa kanya. Inubos niya lahat ng nasa hapag na inihanda ng asawa tulad ng bili nito. Pagkatapos mag-agahan ay tumakbo siya patungo sa kanilang silid upang hanapin ang kanyang cellphone. Malawak ang pagkakangiting idenial niyang numero ng kaibigang sa Edith dahil gusto niyang magpatulong sa isang bagay na gusto niyang gawin sa asawa. Sisiguraduhin niyang bago matapos ang araw na ito ay hindi na siya hihiwalayan ng kanyang asawa. Babaliwin niya ito hanggang sa puntong kahit pagsulyap sa ibang babae ay hindi na nito magagawa pa. Tanging siya lang. Hello? Mas lalo siyang napangiti na sumagot ang nasa kabilang linya. Ako to, si Cassie. Kumusta? Kumusta ng pagiging Miss Miller? Natikman mo na ba ang langit? Mamagikik ito sa kabilang linya. Langit? Kunutong tanong niya. Oo, yun bang nasa pagitan ng mga hita ng mister mo? Tumawa ito ng malakas samantalang siya'y nag-iinit ang magkabilang pisngi nang maintindihan ang gusto nitong sabihin. Nakagat niya ang pang-ibabang labi. Yun ang dahilan kung bakit ako tumawag eh. Do you mean wala pa nangyari sa inyo? Manghang tanong nito. Himala at hindi agad kinain na surport ang mani mo. Napatili siya dahil sa mga sinabi nito. Punta ka dito, dali. Ibibigay ko sa yung address namin. Bago ito makasagot ay agad na niyang ibinaba ang tawag at napahagikik dahil sa ideyang pumapasok sa kanyang isipan. Nagmamadaling lumabas si Cassie nang marinig niyang paulit-ulit na pag-iingay ng doorbell. Sigurado siyang ang kaibigan na iyon. Mas lalo lumawak ang kanyang ngiti na makumpirmang tama ang naging hinala. Ang mukha ng kaibigan ang bumungad nang buksan niya ang pinto. Oh, namiss kita. Dili niya sabay yakap dito. Mabilis naman itong gumanti ng yakap ngunit nagtaka siya nang mapansing tila hindi maganda ang mood nito. Oh, bakit nakasimangot ka?
Napabuntong hininga ito kaya napabaling siya sa likod ni Edith na pairap itong tumingin doon. And there's the reason why her friend is grumpy. The great Vince Miller is arrogantly standing behind her with a poker face and bored look, while hands on his pocket. May kasama ka pala. Tara, pasok kayo. Cassie politely said. Hindi ko siya kasama dahil ang sarili niya lang nagpumilit na pumunta dito. Nagbalat siyang kaibigan papasok habang ang pinsan ng asawa ay tumango lamang sa kanya bago sumunod sa huli. Nagtataka man siya sa relasyon na meron ang dalawa ay hindi na siya nagtanong at hihintay na lang kung kailan balak ng kaibigan na mag-open up sa kanya. Nangingiti siya sumunod sa mga ito papasok. Tumayo ka nga! Kung nagpunta ka dito para lang matulog, umuwi ka na lang sa bahay mo. Yun ang nabungaran niyang sabi ng kaibigan. Bakas na bakas talaga ang pagkairita nito na ngayon niya lamang nakita. Madalas ay puro kalokohan ang lumalabas sa bibig nito kaya hindi siya sanay sa seryosong ito. You're so noisy. Simpleng sagot ni Vince. Kung ayaw mo na maingay, bakit sunod ka ng sunod? Itinulak ni Edith ang ulo ng binata na akmang hihiga ito sa mga hita ng kaibigan. Nasa couch ang dalawa, samantalang siya'y nakamasid lamang. Mukhang kailangan ng dalawa ng konting oras para makapag-usap. I'm not following you. Sagot naman ng isa na kalmado lamang na tuluyang nahiga sa hita ni Edith. Hindi mabura-bura ang ngiti sa mga labi ni Cassie dahil sa tuwa para sa dalawa. Kung ganoon, bakit ka nandito? Pagtataray pa nito at walang pag-iingat na biglang tumayo dahilan para mahulog si Vince at tumama ang ulo sa sahig. Shit! Malutong na mura nito na masamang-masama ang tingin sa kaibigan. Hindi nagpatinag sa Edith. Malalaki ang hakbang nito na lumapit sa kanya. Ara, punta tayo sa kwarto mo para hindi na makasunod ang pungas na yan. Iritang-irita na talaga ito kaya agad siyang tumalima. Mabilis siyang nakarating sa kwarto nila ng asawa at nagmamadaling kinandado ni Edith ang pinto bago malakas na napabuntong hininga. Salubong pa rin ang kilay nito na padabog na umupo sa kama. Ano bang meron sa inyo ni Kuya Vince? Hindi niya mapigil ang tanong. Wala. Puno ng diing tugon nito. Bored lang siya sa life kaya siya nanggugulo at ang tarantado. Ako pa ang napi ng tagalibang. Kuyom ang mga kamay nito kaya hindi na siya nagtanong pa. Binalot sila ng sandaling katahimikan dahil hinintay niyang kumalma ito. At nang mangyari iyon ay nakangiti na itong humarap sa kanya. Pasensya na. Inis na inis lang talaga ako sa depungas na yun. Wala na siguro matirang berhen kaya ako ang gustong tuhugin. Huminga itong muli ng malalim at tila pinipilit na kumalma. Huwag na nga natin pag-usapan. Bakit mo nga pala ako pinapunta dito sa napakagaran yung bahay na parang isang barangay ang titira sa sobrang laki? Napahagikik siya dahil sa bilis nitong magsalita. Magpapatulong ulit sana ako sa'yo. Tulong? Anong klaseng tulong? Baka mapahamak tayo dyan ah. Aba Neng, magaling na abogado ang asawa mo, baka matukang tayo at mahiselda. Inirapan niya ito habang napapanguso. Hindi naman tayo mapapahamak. Gusto ko lang akitin siya para makapag-sex na kami. Ano? Totoong hindi pa kayo nagsasex? Nalaki ang mga matang tanong nito at napatayo. Sinipat ang buo niyang katawan at halatang hindi makapaniwala. Dahan-dahan siyang umiling habang nangahaba pa rin ang uso. Hindi ko alam kung bakit hindi siya nagbibigay ng motibo na gusto niyang may mangyari sa amin eh. Nandoon na naman ang pamilyar na kirot sa kanyang puso dahil sa isiping wala siyang dating sa asawa. Hanggat hindi sila nakakapag-usap ay hindi niya mapigilan ang pangambang nasa kalooban. Simula nang matapos ang kasal at ang honeymoon nila, kung matatawag nga ba iyong ganoon ay halos nawala na sa ayos ang pagsasama nila kaya walang makakasisi sa kanya para makaramdam ng ganoong bagay. Baka naman mukhang kagubatan niyang iyo kaya natatakot siyang bulat-latin. Baka may ahas na tumuklaw sa kanya. Sabi nito bago malakas na tumawa. Ewan ko sa'yo. Palagi kaya ako nakaship tapos sinisugurado kong palagi mabango para anytime nakaredy ako. Apilan niya dahil yun naman ang totoo. Palagi niyang nililinis bawat parte ng katawan bago lumapit sa asawa dahil baka nga ay may mangyari sa kanila at gusto niyang handa siya. Ngunit sa kasamang palad halos magkanda sugat na ang singit niya kakahilod ay wala pa rin. Nganga pa din siya. Baka naman may ibang babae. Tanong nito na kinatigil niya. Pero ni minsan walang miller na ng babae kapag may asawa na. Bahag na mga buntot nila kapag usapang misis. Kaya malabong mga babae si Sir Ford. Dahil hindi iyon magpapakasal kung hindi sukdulan ng pagmamahal sa'yo. Ganun ang lahi nila eh. Tila tumaba ang kanyang puso at may kung anong nagpapanatag doon nang marinig ang sinabi ng kaibigan.
Totoo palang malakas ang paniniwala ng pamilya Miller sa pagiging loyal at faithful kapag nakatagpo na ng babaeng mamahalin. Wala naman ako ibang maisip na dahilan kung bakit ayaw niya mag-sex kami. Nangihina siyang napaupo sa kama kung saan naupo kanina ang kaibigan. Kaya pinapunta mo ako dito para tulungan kang akitin ng asawa mo upang may mangyari sa inyo? Agad siya tumango dahil yun naman talaga ang gusto niya mangyari. Gusto niyang maglaway si Ford sa kanya at sunggaban siya. Anong pang-aakit naman? Napapahawak pa ito sa baba. Kaya nga pinapunta kita dito dahil alam kong ikaw ay expert sa bagay na yun eh. Sandali siya nitong tinitigan bago ngumisi. Ang dali lang yung problema mo, no? Dahil alam nating mahal na mahal ka naman ng asawa mo kaya madali mo itong maakit. Magubad ka mamaya bago matulog. Wala sa plot na humiga ka sa kama at wag na wag ka magkukumot. Pumalakpak pa ito na tila tuwang-tuwa sa sariling ideya. Dapat nakapatay ang ilaw para pagbukas niya. Tada! Surprise! Hindi niya mapigilang mapangiti habang ini-imagine ang pwedeng maganap mamaya kapag sinunod niya ang sinabi ng kaibigan. Hindi naman pwedeng sumayaw ka ulit ng kiliti dahil baka batukan ka lang ng asawa mo. Sabay silang napahagalpak ng tawa nang maalala ang ginawa niya noong pagsayaw na mas lalong ikinagalit ng lalaki. Ngunit ngayong naiisip niya iyon ay hindi niya mapigilang matawa dahil sa kalokohan nila. Wala sa hinagap niya noon na halos magbakaawa siya para sa atensyon ng isang tao dahil madalas niyang walang pakialam. Ang mahalaga lang sa kanya ay ang plano, but not until she met Fort Miller. Nagbago lahat ng prinsipyo niya sa buhay nang hindi niya namamalayan. Humagikik siya. Gagawin ko yan. Akala niya ay nagtutuloy-tuloy ang tuwang nararamdaman. Ngunit nagkamali siya. Nawala ng saysay ang ginawang paghahanda. Ang linisin ang katawan at pabanguhin ang sarili dahil hindi umuwi ang asawa. Sinunod niya ang payo ng kaibigan pero wala siyang napala. Halos madaling araw na siyang nakatulog kakahintay dito pero hanggang sa nag-umaga na ay hindi ito nagpakita sa kanya. Ang pangako nito mag-uusap sila pagka-uwi nito ay hindi nangyari. Umiyak siya buong magdamag pero tila walang silbi iyon dahil sumasakit pa rin ang kanyang kalooban. Don't tell me na nakalimutan mo ngayon ang unang hearing na kaso. Doon lamang bumalik ang kanyang diwa nang marinig ang madiim boses ni Peter. Napabuntong hininga siya dahil ang totoo ay talagang nakalimutan niya ngayon ang unang araw ng paghaharap nila sa korte. At alam niyang nandoon ang asawa. Siguro talagang pinagtuunan niya ng panahon ang kaso para maipanalo. But that Dom Alvarez is a murderer. Bakit niya tinanggap ang kaso? I don't know what to think anymore. Nakakapagod. Nasambit niya. What the hell is happening to you? At tagal mong pinagandaan ang bagay na ito pero nakalimutan mo? Hindi makapaniwala ang ekspresyon ng mukha nito. Kahit siya hindi makapaniwalang nakalimutan niyang araw na ito dahil masyadong okupado ng asawang isip at puso niya. Kung hindi pa siya sinundo ni Peter ay hindi niya maalala ngayon ang hearing. Pagod siyang napasandal sa upuan. Nasa sasakyan na sila ngayon ng binata para pumunta sa korte. Ipinikit niya ang mga mata dahil sa pinaghalong antok at pagod. Maraming gumugulo sa kanyang isipan. Ang tungkol sa mga paintings na pag-aari ni Ford. Ang pagiging malamig nito sa kanya. Ang pagharap nila sa korte at kung bakit hindi ito umuwi pero pagod na ang buong sistema niya at ang tanging gusto niya lang ngayon ay magpahinga. Naghihintay ng abogado natin sa korte. Dala ang mga ibinilin mo. Get yourself together, Cassie. This is not you. Anito bago tuloy ang paandarin ng sasakyan samantalang siya hindi na nagawang ibuka ang bibig para magsalita. Almost half of your existence. You're preparing all of this for justice. And don't waste it just because you're in love. Sabi pa nito, hindi niya alam kung anong gagawin kapag nagkaharap sila ng asawa sa korte mamaya. Hindi nito alam na siya ang nagpabukas ng kaso dahil kung alaman nito, sigurado siyang kakausapin siya ng asawa o kaya naman ay hindi nito tatanggapin ang kaso. For Dom's sake, she is his wife. You're a strong woman, Cassie. You're strong and you don't know how to love. Sabi ni Peter nang makarating sila sa harap ng pagdadausan ng kaso. Ito rin ang trial court na pinuntahan nila noon ni Edith para dalahan ng pananghalian ang abogado. Nag-iwas siya ng tingin dito nang may kumawalang luha sa kanyang mga mata. Agad niya iyong pinunasan. I'm not strong as you think I am. Tom, I'm in love and I don't know how to focus because he's not even talking to me. It kills the hell out of me.
Hindi niya mapigilan ang hinanakit sa boses. Padubog siyang bumaba ng sakyan na agad niya ring pinagsisihan dahil kasabay din noon ang pagbukas ng driver's seat ng kotseng katabi kung saan nagpark si Peter at lumabas doon ang kanyang asawa. Fort! Nausal niya. Napabalik ito sa kanya at tila siya binuhusan ng malamig na tubig nang makita niya ang walang emosyong mukha nito. Ni walang gulat na bumakas sa mukha nito na makita siya na tila inaasahan na nitong magkikita sila sa lugar na iyon. Pinasadahan siya nito mula ulo hanggang paa pero hindi pa rin mababakasan ng emosyon. Tila hindi niya na ito kilala dahil sa ekspresyon nito. Akman lalapitan niyang asawa nang may pumigil sa braso niya. Nalingunan niya si Peter na malamig ang titig sa kanya. Umiling ito kaya natigilan siya. Hindi niya namalayan ang pagbaba nito sa sakyan. Muling bumalik ang tingin niya sa asawa at nahuli niya itong nakatingin sa kamay ni Peter na nasa braso niya pa rin. Tumiim ang bagang nito. Get yourself together, Cassie. Muling paalala ni Peter nang akmang hahakbang siya papalapit kay Fort. Naiiling itong nilagpasan sila na parang hindi siya nakita. Parang piniga ang puso niya dahil sa kilos nito. Fort, let's talk. Sabi niya rito at kumalas sa hawak ni Peter pero hindi ito lumingon hanggang sa makapasok sa gusali. He's your enemy's attorney right now. Keep that in mind. Ani Peter. Galit niya itong nilingon, kayong ang kanyang kamao. He's my husband. Madiin niyang wika. But he chose to defend your enemies. And based on his reaction, alam niya ikaw ang kalaban sa kasong ito. Para iyong kutsilyong tumarak sa kanyang puso dahil alam niyang totoo. But no, 4 lobster at yun ang pangahawakan niya. Hanggat hindi ito ang mismong nagsasabi na hindi na siya nito mahal ay kakapit siya. He's my husband. Pag-uulit niya. Pero hindi ngayon. He's your enemy this time. No! He is my husband! Galit na niya at kahit gustuhin niyang umiyak ay hindi niya ginawa dahil hindi iyon ang tamang oras na pairalin niya ang emosyon. Kailangan niya makausap ang asawa at itanong dito ang mga bagay na ito lamang ang makakasagot. Pilit niyang itinatago ang emosyong gustong umalpas at nang magtagumpay ay taas na siyang pumasok sa gusaling pinasukan ng asawa. And the paintings? Alam kong ako ang nandoon at hindi ang kakambal ko kaya sigurado akong malaki ang parte ko sa buhay niya. I am Fort Miller's first love. And I will do everything to be his last and true love. Hindi niya alam ko bakit pangalan ni Caitlin nandoon sa portrait at yun ang aalamin niya. Aalamin niya lahat at hindi siya papayag na mawala ang asawa dahil itong humahawak sa kaso ng kalaban. She will have him by hook or by crook. Mabigat ang loob ni Cassie habang nakaupo sa harapan katabi ng kanyang abogado. Nakahanda na ang lahat para sa idadaos na paglilitis. Ngunit siya ay lumilipad pa rin ang isipan. Hindi maiwalay ang tingin niya sa asawang nakaupo sa kabilang parte. Kampante at seryoso lamang itong nakalukot-kip at diretso ang tingin sa unahan. Hindi siya dito magawang balingan ni segundo lamang. Hindi niya ito nagawang kausapin kanina tulad ng plano niya dahil hindi siya dito binigyan ng pagkakataon at palagi itong nasa tabi ni Senior Alvarez kasama ang mga bodyguards nito. Napatiimbagang siya nang mahagip ng tingin si Calvin. Ngumiti ito sa kanya na tila ba magkaibigan sila. Alam niyang napagtantunan nito ngayon na ginamit niya lamang ito para kumuha ng konting impormasyon tungkol sa plano ng mga ito sa kaso. At wala siyang pakialam kung anong iniisip nito sa kanya. Everything is settled. Make sure that we will win this case, attorney. Kailangan na namin bumalik sa Brazil as soon as possible. So that we need to finish this case as early as we can. Dinig niyang tugon ni Peter sa kanilang abogado. Katabi niya lamang ito ngunit hindi niya pinagtutuunan ng pansin. Nagsalubong ang kanyang mga kilay na magkatinginan sila ni Senior Alvarez. Ngayon lamang niya nakita sa personal ang matanda dahil kahit nasa mundo ito ng politika, ay mailap ito sa mga tao. Palagi ito napapaligiran ng mga sandamakmak na bodyguards. Kahit na may katandaan na ibakas pa rin dito ang pagiging matikas at sigurado siyang magandang lalaki ito noong kabataan nito. He's like the old version of Calvin, and after all, he's his father. Wearing his formal black suit and glasses, his aura screams intimidation and power. Tumaas ang kanyang mga kilay nang umiti ito sa kanya. Ngiting walang halong pang-aasar o kahit na anong dapat ibigay sa kalaban. He was smiling at her genuinely, samantalang siya ay puno ng puot ang kalooban. Dumagdag sa galit niya ang katotohanang nasa panig nito ang kanyang asawa. O asawa nga ba kung maituturing?
Pagkatapos ba ng kasong ito'y magiging mag-asawa pa rin kami? Paano ko siya pakikituhan kapag natalo kami at paano niya ako pakikisamahan kapag sila ang natalo? Mapait siyang napangiti dahil napagtanto niyang wala siyang ideya. Sa tanang buhay niya ngayon lamang siya nawalan ng kaalaman sa mga dapat mangyari at dapat niyang gawin. She's always been good at reading people's mind and manipulating them. Pero ngayon tila siya tutang nawawala at hindi alam kung saan pupunta. Everything is settled. Yun ang matagal na niyang pinagandaan mula pagkabata nang magising siya sa ospital matapos ang aksidente. Plinano niya lahat na mangyayari sa buhay niya para makuha ang hustisya. Gusto niyang gamitin ang pangalawang buhay na meron siya para sa pagkawala ng ina't kapatid. Nag-aral siya na mabuti kung paano bumaril, pumatay at maging masama para kung sakaling makaharap niya mga kalaban ay makakaya niya ang mga ito.